Mga kababayan, mga kapatid, naranasan mo na ba na merong taong nagalit sa'yo? Merong taong galit sa'yo at dumating ang punto na hindi mo na rin napigilan at sinagot mo na rin siya dahil sa napuno ka na rin. Alam niyo mga kababayan, mga kapatid, itinuturo ng Biblia na yung salita pala ng tao, mga kapatid, ay mas maigi ang maging malumanay kesa sabayan mo ng galit yung taong galit din sa'yo. Sabi ng Biblia, sa Kawikaan ng 15 ng 1, ang malumanay na sagot ay nag-aalis ng puot. Yung malumanay daw na sagot, sabi ng Biblia, nag-aalis yun ng galit eh. Pag merong taong galit sa'yo tapos sasabayan mo rin ng galit, darating sa punto, baka kayo ay magpang-abot na at mauwi sa hindi maganda ang inyong pag-uusap. Kaya sabi ng Biblia, ang malumanay na sagot ay nag-aalis ng galit. Inaalis kasi ng malumanay na sagot yung puot, yung galit ng tao. Kaya pag merong nagagalit sa'yo, wag mong sasabayan din ng galit. Mas maigi, tinuturo ng Biblia na magsalita ka ng malumanay at para hindi humantong sa hindi maganda ang inyong pag-uusap. Pero sabi ng Biblia, pero ang malupit na salita ay nagsasanhi ng galit. Kung sasabayan mo nga naman ng galit, yung galit sa'yo, sasabayan mo din ng galit, yung malupit na salita, makakapagsalita ka sa kanya ng hindi maganda, magsasanhi ito ng lalong galit. Kaya tinuturo ng Biblia, maging malumanay tayo sa pagsagot. Kung meron taong nagagalit sa'yo, sumagot ka ng maayos, malumanay, wag mong sabayan yung kanyang galit para hindi mauwi sa hindi maganda yung inyong pag-uusap. Kasi kung sasabayan mo nga naman, galit na sa sayo, sasabayan mo pa ng galit, tinuturo ng Biblia, mauuwi sa hindi maganda o dumating pa sa puntong magkapang-abot na kayo at magkasakitan. Kaya sinasabi ng Biblia, ang malumanay na sagot ay mas maigi. Sumagot ka ng malumanay para yung galit niya mawala. Ngayon kapatid, sabi ng Kawikaan ng 25 ng 15, yung dila kasi kapatid, kaya niyang makabali ng buto eh. Pag malumanay kasi yung iyong salita, sabi ng Biblia, nakakabali ito ng buto. Kahit galit na siya, nanggigigil na siya sa'yo, galit na siya, nanggagalaitin na siya, pero yung salita mo malumanay pa, nakakabali yan ng mga buto, sabi ng Biblia. Kawikaan ng 25 ng 15. At ang malambot na dila ay kayang makabali ng buto. Yung malambot daw na dila, sabi ng Biblia, kaya niyang makabali ng buto eh. Galit na sa'yo tao, pero yung salita mo ikaw, kalmado ka pa rin. Meron siyang kakaibang mararamdaman sa kanyang sarili. Magtataka siya mga kapatid. Maaaring magtataka siya kung bakit malumanay pa rin ang iyong sagot at maayos. Kaya sabi ng Biblia, at ang malambot na dila ay kayang makabali ng buto. Yan kapatid. Kung ikaw ay sasabayan mo yung galit niya, sasabayan mo rin ng galit din, darating ang punto na baka hindi mo mapigilan yung iyong sarili, makapagsalita ka rin ng hindi maganda sa kanya. Kasi nga, sinabayan mo yung galit niya ng galit mo. Baka hindi mo mapigilan ang iyong sarili, dumating sa punto na masabihan mo siya ng hindi maganda. Sabi naman dyan ng Biblia, sa Kawikaan ng 29 ng 20, nakikita mo ba ang tao na nagmamadali sa kanyang salita? Mas maigi pa sa kanya, mas may pag-asa pa sa kanya ang mangmang kaysa sa kanya. Sabi ng Biblia, yung tao daw na nagmamadali sa kanyang pananalita, may pag-asa pa yung mangmang kaysa sa kanya. Biruin mo yung mangmang, mas may pag-asa pa kaysa sa taong nagmamadali sa kanyang pananalita. Kasi nga, tinuturo ng Biblia, wag tayong padalos-dalos, wag tayong pabigla-bigla. Baka kasi dumating sa punto na masagot mo ng hindi maganda yung taong nagagalit sa'yo. Kaya wag kang magmamadali sa iyong pananalita. Mas maigi kapatid na maging malumanay din ang iyong pagsagot para hindi mauuwi sa hindi maganda ang inyong pag-uusap o sa pag-aaway. Yan po mga kapatid ang payo ng Biblia.
Salamat po.